Bine-verify na ng Department of Foreign Affairs ang ulat hinggil sa umano'y pagkakaaresto ng mahigit 100 mga Pilipino sa China dahil sa sinasabing immigration violations ng mga ito. Sa pahayag na inilabas ng DFA, sinabi nito na nakikipag-ugnayan na sila sa Philippine Embassy sa Beijing at sa Consulate General sa China upang malaman ang detalye ng ginawang pag-aresto sa ating mga kababayan at pagtiyak na dumaan ito sa due process. Inihayag rin ng ahensya na handa ang Pilipinas na bigyan ng ating mga kababayan doon ng consular assistance kung kinakailangan. Inilabas ng DFA ang statement kasunod ng pahayag ni Chinese Foreign Ministry spokesperson Guo Jiakun hinggil sa anyay mga Pilipino sa China na nahuli at iniimbestigahan dahil sa hinihinalang paglabag sa Chinese law. Ayon sa Chinese official, nagsasagawa ng special operations ang kanilang National Immigration Authorities upang imbestigahan ng mga dayuhan na iligal umanong pumapasok, nagtatrabaho at naninirahan sa China. Ito ang sagot ni Guo Jiakun nang matanong ng isang media kung ang aksyon na ito ng China ang sagot nila sa pagdetini naman ng Pilipinas sa ilang mga Chinese national. Pero giit ng Chinese official, pawang nakaayon sa standard at civil manner ang aksyon ng kanilang immigration personnel kung saan sinisiguro anya ng mga ito na hindi nalalabag ang karapatan at interes ng foreign nationals na nasa kanilang bansa. Ayon sa DFA, iginagalang ng Pilipinas ang sovereign rights ng China sa pagpapatupad ng kanilang immigration law, pero iginiit na dapat itong ipinatutupad ng naaayon sa due process at alinsunod sa itinatakda ng batas. Nakiusap din ito sa Chinese authorities na protektahan ang karapatan ng naarestong mga Pilipino at agad na i-notify ang Foreign Service Post hinggil sa kanilang pagkakaaresto at pagkakadetine alinsunod sa Vienna Convention on Consular Relations at 2013 Philippines-China Consular Agreement. Sa isinagawang pagdinig kahapon ng Senate Committee on Economic Affairs, ibinunyag ni Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC Executive Director Benjamin Acorda Jr. ang tungkol sa umano'y pagbabanta ng Chinese Embassy kasunod ng pagkakahuli sa 69 na mga Chinese national matapos na i-raid ang Sanjia Steel Corporation noong May 15 sa Misamis Oriental. Sinalakay ang pasilidad dahil sa umano'y paggamit ng substandard na bakal at pagkakaroon ng radioactive materials. Ayon kay Director Acorda, nagbabala umano ang Chinese Embassy na magsasagawa din sila ng raid sa mga Pilipino kung hindi pa kakawala ng mga Chinese national na nahuli sa operasyon. During their visit to my office, Madam Chair, yan ang isang masakit because after our conversation, sinabihan po tayo na there is a threat na uhulihin din ng mga Pilipino sa bansa nila pag hindi natin pinakawalan ng mga world Chinese workers. Samantala, tinawag naman ni Defense Secretary Gilberto Teodoro na extortion at blackmail ang aksyon ng China laban sa mga Pilipinong nasa China. Kinundena rin ng kalihim ang tangkang pakikialam ng China sa pagpapatupad ng batas sa bansa at ang hayagang pag-blackmail sa mga Pilipino. Ipinaliwanag ng Defense Secretary na ang operasyon ng mga otoridad laban sa mga Chinese national na tinukoy sa kamakailang ulat ay isinagawa batay sa mga inilabas na search warrant ng mga nararapat na hukuman. Ayon pa kay Secretary Teodoro, ang mga inaresto ay mga pangunahing sangkot sa mga iligal na negosyo. Binatikos din ng Defense Chief ang pagtuon umano ng Chinese authorities sa work visas at passports ng mga Chinese national imbes na bigyang pansin ng mga iligal na aktibidad na iniuugnay sa mga ito. Joan Nano, humahataw sa balita ngayon.